Attention mga SSS pensioners, naku po, meron palang hindi kasama, hindi kasali sa mabibigyan ng 13th month pension ngayong Disyembre. Sino nga ba sila? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dakos sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Naku po ha, mga pensyonado, tandaan, panoorin ang video na ito sapagkat meron palang mga pensyonado ng SSS ang hindi qualified na makakatanggap ng 13th month pension ngayong Disyembre. Sino-sino nga ba sila? Yan, aalamin natin mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So ayan ha, mga SSS pensionado, attention para sa inyo sapagkat nalalapit na nga po ang Disyembre, and of course ang ibig sabihin nito ay ibibigay na ang inyong 13th month pension. Ito nga po ay taunang binibigay ng SSS sa lahat ng mga pensionado simula noon pang 1988 at pinagtibay nga ito noong November 10, 1988 at hanggang sa ngayon mahigit 3 dekada na po ay patuloy pa rin po ang pamimigay ni SSS ng inyong 13th month pension tuwing Disyembre. Unang araw ng Disyembre, para sa mga pensionado. Pero, meron pala na mga pensionado na hindi kasama, hindi kasali dito sa makakatanggap ng 13th month pension. Sino nga ba sila? Una po, i-discuss muna natin. Meron kasi tayong tinatawag na 4 na klase ng mga pensionado. Una, yung retirement pensioners. Sila po talaga yung miyembro, sila po talaga yung nagtatrabaho dati, naghuhulog hanggang umabot ng 60 years old at nakumpleto ang 120 months contribution at naging pensionado. So ang tawag doon, retirement pensioners. Pangalawa, may tinatawag tayo na total disability pensioners. Sila po yung nagkasakit at hindi na gumaling, at may tawag din po tayo na partial disability pensioners. So sila po yung nagkasakit ng panandalian ng ilang linggo, ilang buwan, pero bumalik naman sa dati o di kaya na aksidente, and then after nagpapagaling ay ayun, balik sa normal ang trabaho. So tinatawag yun na partial disability. Pangatlo, may tawag tayo na survivor pensioners. Sila po yung benepisyaryo ng namatay na SSS member or SSS na member na nagko-contribute, namatay, tapos yung beneficiaryo na naiwan, sila po yung nagpe-pensyon. Madalas ito po yung mga asawa, mga anak, meron tayong tinatawag na dependent children under guardianship. Kung mga minor de edad po yung mga beneficiaryo, ayan, pensionado po sila kung namatay ang kanilang parents na SSS member, pero kailangan ng gabay ng guardian, yung authorized na guardian. So yun po yung mga klase-klase or types of SSS pensioners. So ang tanong kasi, lahat ba yun nakakatanggap? Kung napanood nyo po ang aking video kahapon, ay tinalakay po natin yan at sinabi natin doon, makakatanggap lahat ng mga pensionado ni SSS. Yung retiree man yan, total disability, survivor, or dependent children under the guardianship. So lahat po yun makakatanggap, qualified na makakakuha ng 13th month pay pension. Pero, meron kasing pero doon sa video natin kahapon. Ito na nga po, dito po mapasok ang ating diskusyon ngayon dahil meron pala na hindi kasama na mga pensionado. Sino nga ba sila? Sila po yung partial disability, take note ha, partial disability is kasama po sa magpe-pension. Pero, kung kayo ay partial disability tapos tumatanggap kayo ng pensyon less than 12 months, ibig sabihin,
hindi pa kayo lumagpas sa isang or umabot sa isang taon na tumatanggap ng pensyon under the partial disability pensioners ni SSS, hindi kayo kasama, hindi kayo kasali, no? Hindi kayo qualified na makakatanggap ng 13th month pay pension, no? Makakatanggap po, take note talaga, makakatanggap ang partial disability pensioners kapag lagpas ng 12 months pataas na tumatanggap na ng pensyon, pero less than that ay hindi po makakatanggap. So ayun, sila po yung hindi kasama, sila po ang hindi kasali na makakatanggap ng 13th month pension tuwing Disyembre. So ulitin ko sa lahat ng mga SSS pensioners, no, maliban po sa mga partial disability pensioners na may less than 12 months na tumatanggap ng pension kay SSS, ang inyo pong SSS 13th month pension para ngayong buwan ng Disyembre 2024, no, para sa mga first batch, yung may mga date of contingency na 1st to 15th day of the month, ang inyo pong crediting schedule, no, kung makikita nyo sa inyong kalendaryo, ang original date is December 1, pero natapat po yan sa araw ng linggo. Hindi po pwede na mag-credit ayon sa SSS circular, no, kapag natapat sa weekend, Sabado or Linggo o di kaya national holiday. Aatras po tayo sa pinaka last working day ni SSS at yan ay magaganap sa November 29, araw ng Biyernes, ang crediting schedule ng pension for December, and of course kasama na din po ang 13th month pension ng ating mga first batch pensionado. And huwag mag-alala mga second batch SSS pensioners na may date of contingency from 16 to last day of the month. Ang original crediting schedule nyo, December 16, pero mauurong yan. Aatras tayo dito sa December 4, araw ng Miyerkules, no, ang crediting ng inyong December 13th month pension. And of course, no, mas maaga talaga, pinaaga, basta Disyembre ang crediting schedule dahil iwas na din po sa rush hours, rush days, sapagkat maraming holiday, no, maraming holidays po ang ating Disyembre, and limitado po ang working days ng ating mga gobyerno na opisina, kabilang po ang SSS. And take note, ang halaga ng inyong matatanggap na 13th month ay katumbas ng isang buwang pensyon ninyo. Kung ano po ang pensyon na tinatanggap nyo, times 2 lamang yon. Halimbawa, 5,000 pesos monthly ang inyong pensyon, ay i-times 2, magiging 10,000 ang matatanggap ninyo para ngayong buwan ng Disyembre. Kaya naman, mga SSS pensioners, lalong-lalo pa ang mga partial disability pensioners na less than 12 months na tumatanggap ng pensyon kay SSS, na hindi kasali sa makakatanggap ng 13th month pension, ano po ang komento ninyo? Ano po ang opinion ninyo dito sa balitang ito? I-komento nyo nasa comment section and nasa baba. Pakilakit nyo yung buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ko matapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to at paano pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, beneficiaryo at pensionado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.